Hey guys, what's up? Welcome sa Bernie Vlogs. Ang bago nating video ngayon guys ay isa lang tong mabilisang update sa hiring na naman papuntang Canada guys. Bago tayo pupunta sa main topic natin sa video na to guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at para update ka sa mga bago kong video at saka mga advice ko at saka tips paano tayo makapunta sa Canada. Ito na, di na natin patagalin guys. Itong agency na to ay hindi to bago sa akin kasi nung habang nagtatrabaho ako, nagpapasa na rin ako dito ng ng mga requirements. Mag-iisang building lang to sa agency kong ina-apply ngayon nga nung natanggap ako. Ang agency na to ay isa din tong no placement fee. Hindi ka magbabayad guys. Kung mayroon mga bayarin sa mga agency na to, ano lang guys, yung medical mo, tsaka yung ibang mga papilis na kukunin mo, lalo na mga authenticated birth certificate, yung mga passport mo, sayo naman talaga yon. Walang ibang agency na tinutukoy ko guys. Ito ay ang Chartreuse Prime Recruitment Specialist Incorporated. Ito ay matatagpuan din natin sa katulad ng building ng agency ko na ito ay sa 138 CPDC Building, General Luna Street, Barangay Ususan, Taguig City. May telephone numbers po sila guys. Ito ay 632-643-5400. Tsaka may contact numbers din sila guys na phone number. Ito ay 0928 6437 984. Ngayon guys, ang una nating babanggiting, nag-hiring sila ng conventional machinist. Ito ay kung matatanggap ka, mapupunta ka sa Montreal City ng Quebec, Canada. Meron sila ditong job description. Ito yung kaya mong gawin. Katulad nito, can do finishing and inspect parts. Pwede ka makagawa ng finishing, pwede ka rin maka-inspect ng mga parts, lalo na sa mga dimension niya. Meron pa, can use measuring instrument, lalo na caliper, micrometer, dial, bore gauge. Siyempre kailangan marunong ka rin gumamit ng mga ganitong tool measurements. Lalo na sa mga butas, kailangan talaga may mga critical din kasi mga butas na ang halimbawa tolerance 02, 015 or mga bearing fit. Yun, kailangan talaga yun ng bore gauge. Ito rin guys, kailangan may work experience ka sa polishing, marunong ka mag-polish at saka mga debarring tools. Kailangan marunong ka rin magamit yung halimbawa yung mga matatalim na kanto ng ginagawa mo. Kailangan marunong ka mag-debar tsaka mag-polish para makukuha yung target na kintab ng, tsaka okay ka rin sa supervisor mo. Kailangan siyempre gagawin mo talaga yun. Meron din silang tinatarget na qualification guys na sa mga conventional machinist na tatanggapin nila. Kailangan
ikaw ay bachelor degree na related sa trabaho na to, katulad ng mechanical, kahit engineer pwede ka rin basta marunong ka ng conventional machinist. May tinatawag din sila ditong engineering course, katulad ng mga, hindi naman sinabing engineering course ito ay engineer ka na, kasi may mga engineering course na katulad ng 3 years course pero engineering course din yun, saka 2 years course kailangan may 5 years working experience ka. Yun yung pinaka minimum nila guys, or kung mahaba pa yung experience mo ng conventional machinist, lalo na mga 5 years pataas, 10 years, 11 years, 7 years, lalong mas maganda at katanggap-tanggap ka talaga sa employer. Yung pangalawa namang hiring nila guys, ito ay ang machinist. Ganun pa rin, kailangan kang mechanical engineering. Siyempre kailangan ng 5 years experience, working experience. Ito yung pinaka minimum talaga guys, or mahaba pa. Tsaka guys, yung sa machinist kailangan din ng experience ng cylindrical surface grinder. Kailangan marunong ka rin ng surface grinder. Marunong ka rin ng kahit basic na welding. Ang matatanggap nito guys, mapupunta sa Montreal pa rin, Montreal, Quebec. Ganon pa rin guys, yung experience, yung qualification nila, ganon pa rin. Kailangan marunong ka rin gumamit ng mga measuring instrument, katulad ng caliper, yung mga basic na measuring instrument. Kailangan mo rin, gumagamit ng mga micrometer, mga dial bore gauge, yun. Itong mga conventional machinist at saka yung machinist na yan ay pinopost nila nung July 29 saka yung July 21. At yung pangatlong hiring nila guys, ito yung ang drafting technician. Pag natatanggap ka nito, ang lugar na mapupuntahan mo ay ang Saint Gabriel, Quebec. Ang job description nito guys ay kailangan ka marunong ka ng computer software o CAD. Kailangan nilang marunong ka gumamit nun. Tsaka marunong ka rin ng yung software na SolidWorks. Marunong ka rin mag nesting program. Ito yung mga kailangan nila guys. Tsaka yung Sigma Nest. Lalo na mga design tsaka drawing guys. At ito rin guys, kailangan din marunong ka mag-check tsaka mag-verify ng mga design at tsaka data ng gusto ng customers guys. Tsaka ito rin, kailangan mag-develop and prepared engineering drawings, plans, diagrams, at tsaka yung mga layouting ng drawing. Tsaka marunong ka rin mag-operate computer assisted design or CAD and drafting workstation guys. Meron namang mga nagtatanong, paano ako sir, matatanggap ba ako? High school lang ako, high school graduate lang, pero yung experience ko 10 years na or 8 years na sa conventional machining. Ito guys, ito lang yung maano ko sa iyo. Ito lang yung mapapayo ko. So ito yung ma-advise ko. Kukuha ka ng TISDA about machining, about machinist or mechanical. Then guys, subukan mong mag-apply sa agency na to. Or paano naman ako sir, isang 1 year course lang ako, lalo na yung mga nag-aaral sa o kahit anumang mga school na yan na nag-o-offer ng 1 year course katulad ng machining, welding. Ako isa katulad ng isa akong skilled workers, 1 year course o ibang mga institusyon na nag-o-offer ng 1 year course katulad ng nag-aaral ng mga machining. Tapos lalo na ako ngayon sir, may 5 years experience or 7 years or 10 years experience na sa machining or welding, ganon. Halimbawa lang, pwede ka guys, kukuha ka lang ng certificate sa TISDA or mag-aral ka ng TISDA, kahit yung mga shorter course ng TISDA.
para magkaroon ka ng certificate, kasi kailangan yan dito guys, yung certificate na galing sa TASDA. Kailangan ka rin talaga may certificate kang ganun bago ka mag-apply. Ito lang din yung matitips ko guys, may mga mahaba ng experience na nag-aalanganin mag-apply sa Canada. Paano nyo malaman na matatanggap kayo kung hindi nyo subukan? Kasi marami na akong kaibigan na nakita ko rin na tested na rin, na siyempre nag-aalanganin. High school lang ako, ganun. Pero nung sinubukan nila guys at natanggap sila ng employer, ayun, nandito na sila sa Canada guys. Yan lang yung masasabi sa inyo, subukan nyo para malaman nyo kung matatanggap kayo o hindi, lalo na sa mga mahaba na yung experience, lalo na mga skilled workers, builders. Skilled workers talaga kailangan dito guys. Tapos pangalawa, above minimum tayo dito pag matatanggap tayo sa Canada. Tsaka yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sa palaging pag-abang sa mga video ko, sa mga bago kong video, lalo na sa mga skilled workers na gustong magka-Canada. Guys, kung ikaw ay skilled workers, ikaw ay may mahaba na experience, punta ka na sa Canada guys. Yung mga hirap mo noon, yung hirap mong pinagdaanan noon, ikaw ay skilled workers, saka minsan ako nakaranas din ako ng mga minimum or minsan mababa pa sa minimum. Naranasan ko rin yun guys, kaya worth it ka nga magpunta ka ng Canada, lalo pag mahaba ng experience mo. Now na mag-apply ka na guys. See you on next video. Saka kung nagustuhan mo yung mga video ko, pwede mong i-share sa mga kakilala mong makinista or mga skilled workers na pasok sa ginawa nating video ngayon guys, para alam din nila nga doon may hiring doon. At saka yun lang, see you next video guys. Maraming salamat sa mga panonood.